Ito na ang full video kung paano ko gawing bago ang bisikleta na ito. Alay, hindi naman ganun kabago. Kung bagay babalik laang sa dating sigla, yung bagang kaya-aya kapag makikita ng ating mga mata. Ako naman hindi kagalingan, sakto laang naman. Hindi ko nga din alam kung ito'y magagawan ko pa ng paraan. Wala tayong magagawa, di susubukan. Ikaw ga na nanonood ay taga saan? Aba, i-comment mo naman. At kung hindi ka pa nakapalo baka naman. Kung mahilig ka din sa bisikleta at mahilig ka ding manood ng mga ganitong pagre-restore nasa tamang page ka na, kabisikleta. At sa mga solid supporters ko dyan, aba salamat ha. Maganda ang bike na ito pinabayaan laang. Aluminum ang frame, stainless ang mga rim. Japan Surplus, Bridgestone ang brand. Quality to malamang. Kaso nga laang napabayaan. Hindi na rin daw nagagamit. Kaya ang may-ari tayo ang pinuntahan. Sa tibay din naman talaga kapag ka aluminum. Lalo na kapag gawang Japan. Kung ito'y bakal, siguradong tad-tad na ito ng kalawang. Kung ako nga ang tatanungin mas gusto ko pa ito kaysa sa carbon. Mas importante kasi sa akin ang durability. Kapag low quality naman kasi, mapapakamot ka na lang talaga sa ulo mo kahit hindi naman makati. Patapos na nga tayo mag-disassemble mga kabisikleta. At ito nga, ang pag-restore ay sisimulan ko na. Kakatuwa nga at na-recover ko pa itong logo ng Bridgestone. Nalinisan at naliha ko na itong frame nito mga kabisikleta. At ito nga, pinipinturahan ko na. At ariga, okay na. Na-recover ko pa din yung ibang sticker nito. Manood ka lang diyan ha. At ako'y tatahimik muna. Naririndi ka na yata sa boses ko hindi mo lang sinasabi. Nalinis at naayos ko na lahat ng mga piyesa nito mga kabisikleta. At ito nga, kita'y mag-a-assemble na. Tingnan nyo naman ang frame nito mga kabisikleta. Sobrang kapal. Iba talaga kapag gawang hapon. Sobrang kapal ang pagka-aluminum. Kahit naman yung mga bakal nila, makakapal din. Meron tayong bagong basket dito mga kabisikleta. At saka ito, bago ding stand. Bago na din ang upuan na ilalagay natin dito. Ito naman kaya rin na ito, hindi ito kasama, pang MTB yan. Ito yung seat post niya. Aluminum din. At yung preno niya na Bridgestone. Stock parts na yan mga kabisikleta. Ito yung kanyang brake lever at yung pedal. Bago na rin ang mga cable. At yung preno niya sa una, sobrang ganda. Stock parts niya pa rin ito mga kabisikleta. Bale yun lang ang pinalitan natin dyan. Yung upuan, basket, stand, tsaka yung mga brake lever at yung mga cable, pati yung pedal. Bagong repack na din ang mga hub nito. Siya ay papaano? Kita'y mag-a-assemble na. Kung gusto mo ngang matuto sa pag-a-assemble, siya di ito. Pagkakataon mo na. Panoorin mo lang ito kabisikleta. At wari ko naman makakakuha ka ng ideya. At dun sa may mga katanungan, i-comment mo lang diyan. At aking susubukan kung aking masasagot yan. Paalala ko lang sa inyo, hindi talaga
talaga ako kagalingan. Meron lang akong konting nalalaman. Inilagay ko na yung bearing nito mga kabisikleta. At saka ko naman inilagay itong kuno niya. Sa paglalagay nitong kuno mga kabisikleta, dapat hindi sobrang higpit at hindi din dapat maluwag. Inilagay ko na din itong mga spacer o yung mga washer. Saka ko naman inilagay itong top nut. Pagkatapos ay inilagay ko na din itong handlebar post. Nakakabit na din dyan itong handlebar mga kabisikleta. At saka ko naman hinigpitan gamit itong Allen key. Dumako naman tayo dito sa upuan. Ito, inilagay ko na yung seat clamp. At saka ko naman isinunod itong seat post niya. Nakalagay na din dyan yung pinakang upuan mga kabisikleta. At saka ko hinigpitan. Dumako naman tayo dito sa bottom bracket. Importante, marami talagang grasa ito mga kabisikleta. Ito yung bearing niya. Okay na din, nilinis ko na. Tinabunan ko din yung thread nito bago ko i-repaint. Para mas smooth ang pagpasok nito mga kabisikleta. Nilagyan ko din ng madaming grasa ang axle nito. Para may protection ito sa tubig at hindi kalawangin. Saka ko na isinalpak. Inilagay ko na din itong kanyang lock. Makakatulong ito para hindi lumuwag. Sabay kabit na din itong crank arm. Mas maganda kung may grasa din ito bago ilagay, para hindi mahirap kalasin. Kung sakaling aayusin ulit. Pinalitan ko na nga pala ng pinakang crank ito mga kabisikleta. Mas madami na ang talim nito, kaya siguradong mas mabilis na din. Ito naman ay galing din sa Japan Surplus. Siguradong maganda din ang quality. Inikot-ikot ko lang ito mga kabisikleta para mabilis may kabit yung pedal. At ito, magkakabit naman tayo ng kanyang fender. Tinabunan ko lang din yung pinakang reflector light nito para hindi madamay sa pintura. At ito, ilalagay na natin yung preno niya sa una. Nagagandahan talaga ako sa preno nito sa una mga kabisikleta. Unique ang design. Pagkatapos ko itong ilagay, ay inilagay ko na itong fender niya sa una. Naikabit ko na din itong basket. Kaya ngayon ay dumako na tayo dito sa kanyang rim set. Nailagay ko naman na itong mga gulong nito at mga interior. May hangin na din ito mga kabisikleta, kaya madali na lang ito. Sobrang ganda din ang nabili natin na stand. At dito nga ay kinabit ko na yung kadena mga kabisikleta. Pagkatapos ay huling-huli kong inilagay itong mga cable niya sa preno. At ito na, tapos na ito mga kabisikleta. Dadalhin natin ito sa labas. Pero bago yon ay atin munang balik tanawin ang itsura niya bago natin gawin. At ito na ang ating finished product. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabisikleta.